So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa mga request videos as promised. Buong April at isasama na natin yung buong May. So 2 months tayo ulit maglalagi sa mga request videos nyo dahil marami akong utang sa inyo, no? So babayaran ko yun sa inyo guys, pambawi ko yun sa inyo. Pero sana, at alam ko naman nagustuhan nyo yung isa buhay run natin 2016, diba? Lalo na yung mga nagre-request ng Looney Battles, andyan na po yun. So maraming salamat sa pagsuporta sa Isa Buhay 2016 run natin. Okay, so ngayon request videos dahil April na at as promised uubusin natin lahat ng mga request nyo bago tayo mag move ulit sa Isa Buhay tournaments. So yun, Tipsy D versus Notorious. Shoutout Jobenson Dallas. Sobrang active mo sa channel natin. Baka naman yung pamasko ka sa akin. Hindi, joke lang. So yun, Tipsy D versus Notorious. Huwag natin patagalin. Tignan natin kung anong klaseng Tipsy D yung makapanood natin no, way back 11 years ago, diba? So, let's go. Tipsy D! Yo! Notorious! Kumusta? Yung mga taga-kampo ba, kumusta? Yung mga taga-baryo ko pumunta, puro mga nginom yun, tapos ka. Di lang mga uhaw, iyong gutom pa. Malalakas sa pulutan yung subok na. Nagpalamig na ng ala kasi may balak humingi na lechong baboy na natusta. Ha? Malayo pa biniyahe ko niyang papunta. Wala pa akong gana niyang pagod pa. Pero kung katulad mo lang katungga, ligo sa laban na to alug ka. Sa sobrang taba mo, konting tulak ko, madali ka lang matumba. At huwag ka na ulit mag-cornrows, panot ka. Mahirap akong kainin, panot siya. Kung palaliman lang balon ka, ako sa kabilang globo na tagos pa. Ha? Yo, at wala akong paki sa gang sign. Tinatakot mo ako sa paangasan, ganun ba? Pwes ituring mo ako landmine. Subukan mo ako natapakan sa bugga. At maraming nang maliit sa akin ng 515. Pero hindi. Ang galing ah. So, way back, no? 11 years ago, ganito na pala sumulat ang isang Tipsy D, no? May mga metapora na agad, nakabara na agad. Tapos, syempre, nung alam ko nung mga panahon na to hindi pa uso yung mga 4-bar setup diba? So every 2 lines may suntok si Tipsy D. Ang galing. Pakan sa bugga. At maraming nang maliit sa akin ng 515. Pero hindi iyon ang forte ko. Kung doon mo sinukat ang pwersa ko, pare ko ang korne mo. Bawat letra ko, sariling sulat ko. Nag-joke man, walang kodigo. Sa'yo may basbas ng Panginoon. Bawat verses mo, parang parito ng Katoliko. At kung akala mo di ko na kaya masukat ang lakas ng pag-rap ng critical, kaya ko rin sumulat na marahas at magpanggap na kriminal. Kaya hindi ko sinasabing matakaw ka pag sinabi kong napabayaan ka sa kusina. Alam mo kung bakit? Kasi hahatakin kita sa kitchen, tutusukin ng tinidor ang dalawang mata mo. Hahampasin ng sangkalan sa ngipin at itatali ko ang dalawang paa mo. Pagkatapos ikay ibibitin, pati warek kukutsarahin kung alang-alam mo. Sasaksakin ang kutsilyo at hihiwain at panggigilang kantang ina mo. Ha? Hanggat mga agaw buhay ka, mas lalo kong tatadtarin sa pagkahiwa. Kaya di ko sinasabing matakaw ka pag sinabi kong napabayaan ka sa kusina. So kasasabi ko lang kanina na sa pagkakalam ko hindi pa uso yung 4-bar setup dito, pero ayun, naka 4-bar setup si Tipsy D dito. Yung mga first attack niya kasi naka 2 lines at sobrang sobrang sunod-sunod yung mga haymaker, yung mga suntok, kaya nasabi ko na na hindi pa naka 4-bar setup si Tipsy D doon. Pero after nun, naka 4-bar setup na siya dito, pero hindi hindi nawalan ng effectivity yung pinaka punchline. Andun pa rin, solid pa rin yon. Galing. Yo! At alam mo ba, sa'yo ay bagot na kami. Di namin kailangan ng maraming ikaw. Huwag ka nang bumuelta. Kasi para ka latindero ng balot sa gabi. Dinadaan mo lang sa sigaw para bumenta. Time. Unang banat. Okay.
ito yung mga naging highlights, no, or mga napansin ko na sa round ni Tipsy D. So every 2 lines nag-iiba siya ng angulo, sumusuntok. So effective 'yon. Tapos ang kulit lang pagiging horrorcore niya. Nakita niya yung pagiging horrorcore niya dito. Although alam ko hindi niya estilo 'yon or hindi niya pinaka-forte 'yon. Pero sobrang naging epektibo yung paggamit niya ng style na pag-horrorcore, no? Yung about sa kitchen. Ayun, basta narinig niyo naman, no? Effective 'yon para sa akin. Naka 4 bars, nag-spit din siya dito na naka 4 bar setup. Palag 'yon, nagustuhan ko din 'yon, solid 'yon. Ano pa? Yung buong round 1 ni Tipsy D, sobrang ganda ng concept, ang ganda ng context, ang ganda ng mga verses, and masasabi ko na talaga yon, masasabi ko na direct talaga yon kay Notorious. Hindi natin madidistinguish yun, or hindi natin masasabi na naging generic si Tipsy D. Para sa akin, kung paano ko napakinggan yung mga verses, tsaka kung paano ko napanood yung performance ni Tipsy D dito sa round, masasabi ko na solid yon. At yung mga atake niya sobrang effective, sobrang direkta nun kay Notorious. So mahirap tibagin yung ganong klaseng round 1. So pero respeto kay Notorious, pakinggan natin. Kay Notorious, yo, kabanga ako, pero pag kinain kita walang sustansya, papayat ako pre. Ikaw, hindi naliliit, yung ngipin mong malaki. Tapos, tangina, pumunta dito yung mga taga-probinsya mo, nagmamadali ka pa, parang sumakay ka sa eroplano. Pero ayun ang ikakabagsak mo, Jesse Robredo! At ikaw yung battle MC na Amir, tunog senyorita lang ang rima. Kaya pag alas ng bataan, napunit ako ang may sala. At yung mga banat mo walang talag, di nakakasugat ng balat. Kulang ka pa sa hasa, kaya sa talas ay salat. Yung mga tinugma kong baliktaran, sing solido ng bato. Parang hinigop ng balikan, tas binug ako sa'yo. Kaya yung mga bakang panlasing mo sa akin dito, tama yon. Walang tipsy sa akin, batak ako ngayon! At alam mo bang pag binatukan kita, 2 neuron yung mawawala sa'yo. At pag tuluyan nyo na lagas, posible kang maging imbalido. Ikaw daw yung ulo ng bataan. Hip-hop movement. Mas buong grupo mo sa ataking to madadamay na. Dahil walang tigil kitang kokotongan hanggang buong bataan hip-hop movement maparalisa. Tapos, tangina, ito rintok. Di ba nung hukuman sa scientifico, ginawa nung instrumento para bumangga sa kampo? Pero lahat kayo umamo nung nagkita-kita tayo? Aba, kada dibdib nyo parang keso dinaga. Aba, kada dakdak nyo nga abutin butata. Aba, kada pukol nyo ay parang suntok sa hangin. Aba, kada ulo nyo ay mapupugot sa amin. Kasi gaano man katibay ang piling ng... Okay, so ang lupit nung laro niya dun, no? Aba, kada. Sa pagkakalam ko, grupo ni Tipsy D yun dati, yung Abakadas. So yun nilaro niya yun ni Notorious. Okay yun. Abaka, daig pa ang abo pag kami ang tumusta. Kaya madulas man sa palos yung putang inang abakada nyo, hindi yan makakalusot sa agaspangan ng kampo ko. Kasi yung mga tapang nyo hindi tunay, parang peking pundador. Mga bataan lang kayo, gago kami yung mga superior. Tangina nyo mga ampaw. Time. Pangalawang banat kay Tips. Okay, round 1 ni Notorious. Mayroon siyang pinupunto. Pero masasabi natin na hindi ganun ka powerful yon katulad sa round 1 ni Tipsy D. Yung kay Tipsy D kasi sobrang well constructed. Ang ganda ng execution, ang ganda ng mga placing, ang ganda ng setup, ang ganda ng yung mga haymaker, ng mga punchline. Overall, napaka-organized, no? Napaka-organized ng writtens ni Tipsy D doon papunta kay Notorious. Pagdating kay Notorious, kalat no? Pero di ko naman sinasabi na hindi tumatama 'yon. Tumatama 'yon pero kalat siya na sa ganitong angulo, tapos meron sa ganitong angulo. So kalat yung yung pinaka performance, no?
or pinaka-delivery, no? Sobrang kalat nun. Unlike kay Tipsy din na organized na aatake siya sa ganito. Parang parang sobrang direkta lang. Tapos may mga malilinaw na punto. Kay Notorious may mga hindi ko alam kung yung mga references niya, may mga references siya na kakaiba eh, 'di ba? So, about sa grupo, about sa grupo, yung Abacadas, tas yung Campo. Yun yung mga references niya. Pero para sa akin, mas angat, mas madiin, mas malakas yung naging performance ni Tipsy D in terms of haymakers at punchlines. Mas effective yun. Andun yung performance ni Torius, pero hindi yun enough para matalo niya or mapantayan niya yung round 1 ni Tipsy D. So, it's a 10-7 para sa akin. Malayo no? Kasi yung Tipsy D kasi kanina, nung nag-umpisa siya, andun agad. Effective agad yung mga bara. Effective yung mga bara agad doon. Kay Notorious, nagrebat pa siya. Pero pagdating niya or pagpasok niya sa writtens niya, hindi naging ganun ka-powerful. Yung mga references kalat. Sabi ko nga sa inyo, naging kalat yung naging kalat yung atake ni Notorious doon. Pero may mga tumatama naman doon. Pero sa DN kulang, sa power kulang, sa overall, Tipsy D yun. 10-7. Tipsy D! Gago! Di ako kinakabahan sa'yo. Sa katunayan, wala kang maririnig kahit isang malakas na pintig. Kasi isa kang malaking pusi. Kanina pa nagtakbuhan lahat ng daga ko sa dibdib. Ha? At kung ako mahilig sa hashtag at multi, itong mahilig sa pork chop at butchi. Kung ako mahilig sa wordplay at rhyme scheme, itong mahilig sa sundae at ice cream. Kung ako mahilig sa radical at sa not so simple rap, etong mahilig sa San Cerebral at sa pig rolak. Ang ibig ko lang sabihin, kung ikaw mahilig kang kumain habang nagrarap, ako naman mahilig kumain ng mga nagrarap. Kaya dapat, bukod sa time limit, dapat meron na ang weight limit. Hindi venue, kundi letra ko ang mas mainit. Pawis na kilikili mo, pati ang singit. Kung mag-rap ka pa, hinihingal para bang nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman wag mo nang ipilit. Tumbasan ang bigat ko kahit pa ipihit ang timbangan sa akin ng mas mabigat na hirit. Tawagin mo akong ghost fighter, pumapatay ako ng fighting spirit. Wasak na ang depensa ng kumpiyansa mo. Basag na ang tore mo. Yung mga linya mo nakapila, taob, parang domino. Parehas lang tayong undefeated, pero hindi ka fitted. This day, wala ka sa korte mo. Kasi yung corona mo parang CJ, tapos na ang termino. Galing! Yo, kaya yung zero loss mo, mapapalitan na lang 1. Ikaw ang magiging biggest loser, pero hindi sa paliitan lang tiyan. At Tipsy ang delivery, kaya ang aking driving nakakabunggo. Sobrang lakas, pati yung maganda mong standing, mapapaupo. Galing, putang ina. At hindi brutal. Maganda mong standing, Mapapaupo. At hindi brutal si Notorious kakagamit ng chonky. Nagiging brutal lang siya kapag hindi nakabogchi. Kaya naman pala parang may sayad ng konti. Oo, literal yung verses mo galing kay sayad yung konti. At paano ko nalaman to? Sa kanya pa mismo. Sa pilotong nagpapatakbo ng iyong mekanismo. Pero wag ka dapat ma-obvious, wag ka dapat magtampo. Kasi kung wala si Sayad Notorious, wala ka sa kampo. Isa ka lamang kapatid sa labas. Dapat magpasalamat ka sa kanya at mas lalong mabatid. Kasi pinili ka niyang pasilungin ng kampo. At higit pa yon sa payong kapatid. Tangina, ganito pala kalakas yung Tipsy D dati, men eh. Okay, round 1 kanina. Binreakdown natin yung naging estilo ni Tipsy D doon. Pagdating sa round 2, naging iba yung approach, naging iba yung atake. Pinakita ni Tipsy D yung pagiging well-rounded niya. Kita nyo yung umpisa niya. Naka-multi, men. Naka-multi yung umpisa. Pero hindi
more on bars, no? More on jokes yung multis niya kanina. Pansin niyo ba yon? Yung kung ako mahilig sa hashtag at ano yun? Basta yung ganon. Tapos biglang pigrolak, sans rebal, diba? Ganon, mga ganon yung naging haymaker or sabihin natin naging punchline ni Tipsy D. So, pinakita niya yung pagiging well-rounded kasi kanina more on bars, punto, wordplays, andun eh. Pagdating sa round 2, inumpisa niya sa jokes at later on sumuntok na naman siya ng mga bara doon. So, effective. Ang lakas pa rin nun. Lalo na yung mapati yung maganda mong standing uupo, parang gano'n. So, ganda. Ang ganda ng mga laro ni Tipsy D dito. Marami pa, tangina, sobrang dami pa. Umulan ng, alam mo yun, 11 years ago, 'di ba? Yung battle na to. Pero kung ganito mo maririnig si Tipsy D, nakakamangha kasi kung ano yung Tipsy D before. Malakas na yung Tipsy D before. Tangina, ito, anong standing niya dito? 2-0 ata standing niya dito. Malakas na yung Tipsy D dito. Tas ang sa pagkakaalam ko, umabot siya ng 8-0 bago siya matalo kay Balakid eh. So isipin nyo yon. Isipin nyo kung sino-sino yung mga tinalo ni Tipsy D na way back, no? Ganitong panahon, 2012, 2013, 2014. Ang lakas na niya dito. Grabe yun. Tangina, grabe. Yun lang sabi ko, grabing yung mga letra, yung mga verses, yung mga baon ni Tipsy D kada battle. Ang lakas, men. Sobrang lakas. Nakakagulat lang, no? Na way back 11 years ago, ganito na sumulat yung Tipsy D. Kaya pala, yung Tipsy D ngayong era, 2020, kailan ba huling battle niya? Yung sa pagkakalam ko, yung kay Poison 13, o yung kay Sequence. Yun ata yung huling battle. 'Di ba? Malakas na yun, no? Tinalo niya si Poison, tinalo niya si Sequence na rising 'di ba? Rookie. 6-0 si Sequence pero tinalo siya ni Tipsy D. So yung Poison 30 naman malakas siya doon, mainit si Poison pero tinalo pa rin niya. Malakas ang Tipsy D, men. So sana bumalik si Tipsy D sa flip top. To be honest, akala ko kasali si Tipsy D sa Isa Buhay 2024 pero hindi. Pero sana bumalik si Tipsy D sa mga non-tournament tapos Isa Buhay 2025 baka naman tips. So yun, overall 1 and 2 ni Tipsy D, sobrang complex, compact, dikit-dikit yung mga haymakers at mga punchline, busog tayo sa mga bara. Yun, actually pwede ko na siyang iskoran dito pero respect kay Notorious, pakinggan natin. Yo, pangalawang banat, Notorious, tahimik lo. Pinagsusulat daw ni Sayad, nagkakamali ka, tangina. Paano pagsusulat ni Sayad, mas magaling ako sa kanya? Yung pinapakita mong lakas ng loob, halatang hindi totoo. Kasi makikipag-banding ka lang kay 3D, hawak kamay pag gusto mo. Kaya anumang tigas ng baka mo, hindi rin epektibo to. Dahil mas nangingibabaw yung lambot ng pagkatao mo. Tapos ng mga huling laban mo, pag gangsta-gangsta jokes ka pa, bakit? Para kunyari agresibo? Pag bumibili ka naman ng away, gawang rekto ang resibo? Kaya kahit magpakabrus ko to, hindi titindig ang balahibo ko. Kasi pag natataranta lang naman, nagiging tarantado to. Kaya nung sanggol ka pa lang, natunugan na ng magulang mo na bakla ka. Kasi yung unang salita na binigkas mo, papa. Rap. So napansin nyo yung estilo ni Notorious dito. Hindi pa siya naka 4-bar setup. Ano siya, naka 2 lines siya, no? Every 2 lines sa pack, 2 lines sa pack. So okay yun. Okay sana yun para saan. Okay yung ganong estilo. Pero yung mga haymaker or yung mga punchline ni Notorious is hindi ganon ka-effective, no? Masasabi na okay yung style na ginagawa ni Notorious dito, yung naka 2 lines siya, hindi siya naka 4-bar setup unlike kay Tipsy D na naka 4-bar setup. Kasi kapag naka 4-bar setup, risky yun 'di ba? Risky yun na naka 4-bar setup ka tapos yung pang-apat na linya is hindi mag-pay off.
yung punchline di magka-pay off, tangina risky yun, matatalo ka talaga ng every 2 lines, 'di ba, na estilo. Pero kung yung 4-bar setup mo naman tapos yung pinaka haymaker is sobrang nag-pay off, tangina solid naman yun. Unlike dito, yun yung pinapakita ni Tipsy sa atin ngayon, no? Naka 4-bar setup tapos sa every 4th line andun yung haymaker, andun yung punchline, pasok, 'di ba? Effective, nag-pay off. Yung kay Notorious naka 2 lines siya dito, pero yung pinaka punchline is hindi ganun ka-effective. So 'di ba? Sayang kasi kung mas effective yung mga haymaker ni Notorious sa every 2 lines, kaya niyang burahin yung yung performance ni Tipsy D in terms of punchlines at haymakers eh. Yun. Ka na, pero puro kabaklaan yung baka, parang gay bar. Mapipilitan kang sumuko sa baka kung pambraswan. Baka kang na-armbar. Kaya, tangina mo, galing ka lang naman sa tamod ni Marlon pero kamas, kaya wag kang mag-angas. Pukinangina mo, yung mukha mo mukhang puwet na may almoranas. Tapos, tangina, wag kang umastang parang manibalang, para maibalang. Bubot! Di mo ko malilinlang, sa akin manik ka lang, Mark Andrade ka lang. Support! Pwe! Tangina, tinira mo pa kanina yung cornrows. Gago, salamat kay Russell. Ikaw, putang ina, tignan mo nga yung buhok mo. Halatang impluensya mo, Justin Bieber. Alam, may oras pa ba? Tumpukin ang inan to, tatadyakan ko na. Gusto mo, nang magkasubukan tayo, tiniran yung kampo ko, maglimahan na lang tayo, Enigma, ikasa mo na. Walang banat kay Tipsy. So ayun, round 1 and 2 ni Notorious parehas lang ng naging atake or ng approach. Syempre may inaantay pa rin tayo na haymaker galing kay Notorious. Pero hindi naging ganun ka nag-pay off yung mga haymaker. Sabi ko nga sa inyo, naka 2-bar set lang siya si diba, every 2 lines si Notorious, pero hindi ganoon ka lakas or effective yung mga yung mga punchline niya. So medyo hindi yun naging equal sa naging performance si Tipsy D sa rounds 1 and 2. Kaya 7 pa rin yun for me. So 20-14 rounds 1 and 2, Tipsy D na yun, perfect. Round 3. Yo, matagal na nakasulat sa kasaysayan to. Kaya sanggol pa lang ako, sabi ko, hihintayin kita. Papa ang unang natutunan kong salita. Ibig sabihin ng papatayin kita. Ayun lang. Ang tindi nung rebat na yun. Tangina, tapos na yung battle. Sa round, umpisa pa lang, rebat pa lang yun, tapos na. Sa pamamagitan ng salita, kayang-kaya kong magpadugo. Kung parehas tayong gusali, ako yung mataas, ikaw yung paguho. Kayo talagang mga maliliit, masyado kayong demanding. Naku po, ayokong makipag-eye to eye contact sa mga pandak kasi tamad akong yumuko. Ayoko sanang sabihin to, pero sa lahat ng miyembro ng kampo, ikaw lang ang merong eating disorder. Papatayin kita, fast food style, pwedeng pa-order. Wala na, tong ina, tinapos na ni Tipsy D dito. Pakinggan natin to, exciting to. Yo! Pakainin kita ng value meal na hinaluan ng Racumin. Tapos kukuha ko ng spaghetti paborito, pagkakasyahin ko lahat sa ilong mo, ingungudod kita sa bagong hangong fries. Tataktakan ko yung mata mo ng iodized. Tapos bubusugin kita sa rice at gravy, tapos sisikmuraan ng sobrang heavy para magsuka ka ng bubo na may kasama pang dugo-dugo. Komplikasyon sa atay at apdo, bubula ang bibig mo at no. Pupukpukin pa kita ng bangko habang pinapatsupa ako sa isi McDo. Galing? Tae na.
sinubukan mo ako masindak. Nice try. Pero wala na yung dating nice guy. Kaya bumalik ka na sa kampo mo, Bansay. Kasi simula ngayon lahat ng mga mata sa punchlines ko, black eye. At sabi niya sa kanta, tawagin mo akong Freddy, ako ang bangungot mo. Oh, tanga, talaga? Yung ganyang kataba? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong naghihilik ka kasi halata. Kaya sinong niloko mo, lintik ka? Kahit pa paano ka pa humiga? Ipaliwanag mo, sige nga. Paano ka naging bangungot sa iba kung sa pagtulog mo, nahihirapan ka huminga? Kaya hihingalin ka sa paghabol ng delivery ko. Madadapa ka sa bigat ng bars. Asma attack ka sa content na may multiso. Maghanap ka agad ng nurse. One-sided at boring ang estilo mo. Sinisigaw mo lang ang dulo at hindi ka ganun kalupit. Kaya hindi ka heavyweight, iho. Overweight siguro kasi hindi ka naman lyrically fit. Lakas. At walang espesyal sa estilo mo. Walang espesyal sa estilo mo. Iniipon mo lang lahat ng pangalan ng bagay, events, at human being. Tapos, nilalapat mo sa verse mo kung bagay o kung magkapareho lang yung meaning. Ha? Ikaw yung generic sa punto na, kahit kanino nga, pwede mo yung sambitin. Kaya bakit ako hahanga sa estilo na, kahit si Tukel nung hukuman nga, kayang-kaya namang gawin. Ha? Kaya kung digmaan ang salita, complete package ang baon kong poetry at war. Napapasir ko lahat ng clown sa baon kong comedy at bars. Tangay na. Kaya hindi tayo magkapareho. Ako'y mas halimaw sa duelo. Sangkap ko'y TNT. I explode. Napagkumpara lang kami dati pero hindi ako yung in-improve na Delo. Kasi ako yung Tipsy D na beast mode. Kaya patay ka na, Freddy. Kanina ka pa na massacre, simula pa nung round 1. Tawagin mo akong Chucky kasi ito ay child's play at ang stage na to ang playground. Kaya hindi na kailangan pa ng overtime. Your level ain't over mine. All 3 rounds were body bag. This battle is over. Time. To be honest, wala na tayong kailangan explain pa sa round 3, no? Sa rebat pa lang, sabi ko na sa inyo, tinapos na ni Tipsy Dion. So, bonus na lang yung mga maririnig natin or yung pinaka round 3, yung returns niya sa round 3, bonus na lang. Pero, hindi ko ina-expect na magiging ganon kalakas yung round 3 ni Tipsy D. Kumbaga, malakas na yung rounds 1 and 2 niya, pero mas malakas yung round 3 na pinakita niya. Ayun, sobrang effective nung mga bara, yung about dun sa restaurant, fast food order, yung ang galing nun. Ang galing nun, tol. Sobrang galing nung pagka-construct, pagkaka-execute ni Tipsy D dun sa bara na yun. Yung mga jokes niya, yung mga bara, yung mga jokes na nakapaloob sa bara, yung mga bara na nakapaloob sa jokes. Pinakita ni Tipsy D na sobrang well-rounded niya. Nakakatuwa lang na 11 years ago or way back 2012 ganito nakalakas yung Tipsy D, no? Tayo ng lakas to. Nagulat ako kasi first time ko mapanood yung battle na to at salamat kay Joe Benson Dallas sa sa request na to. Kasi kung di niya na-request to, di ko to alam yung battle na to, pero props kay Tipsy D, ang lakas ng Tipsy D dito. No words can explain dun sa mga bara na yun. Tindi nun, mabigat yun. Perfect. 30 points para kay Tipsy D. Pakinggan natin Notorious. Gago, nung bata ako, una ko ding binigkas, hindi pa papa. Kasi hindi pa pinapanganak ang papatay sa akin. Tangina mo, gusto mo, pagsuntukan na lang tayo hanggang Bataan, di kaya aking pagugulungin. At Tipsy D ka matalino. Ilusyonado ka lang na henyo, Einstein wannabe. Paano ka magiging henyo nung ahon 3, pinangalandakan mo na bagsak ka sa chemistry? Dahil na, bagsak ka na nga, pinagsigawan mo pa. Bobo ka. Ano yun? Ano yun? Nagpapakadesperado ka para tumawa lang sila? Ang laki mong tanga. Tumangkad ka nga ng ganyan, pero paurong kang tumanda. Kaya para ka lang kalendaryo. Kasi yung bilang mo pababa. Yo, kahit...
Tapos tangina, tinitira mo pa yung mga lyrics ko sa kanta. Eh halata namang idol mo kasi kabisado mo, tanga. Tsaka yung mga binabanat mo, puro sinungalingan lang at puro katangahan lang. Eh ako, yung mga sinasabi ko, puro katotohanan lang. Tulad nung pinagkakalat mo sa Bataan, na niluto yung laban nyo sa 2x2, tapos si Enigma wala pang pakonsuelo. Putang ina, oh, wag mo itanggihan, gago, bistado ka na, gago. Nilaglag ka na sa akin ng mga tropa mong sa Malenyo. Yo, tang ina, wala na ako. Nag-choke. Tapos may nabalitaan ako sa'yo. Mahilig ka pala sa Kabitenyang Bratinela na yung kagandahan na ilikas. Hindi mo ba alam? Ex yun ng taga-kampong may mahaba na balbas. Kaya pag hinahalikan mo siya sa labi, parang hinalikan mo na rin si Batas. Pag kinakain mo yung kanyang ari, parang chinupa mo na rin si Batas. Oh, bad trip ka, yung sinasabi ko totoo, huwag kang magalit o mabanas. Sa madaling salita, yung chick mong Nela, lamutak ay nelaspag na ni Batas. Oh, ano, gusto mo saksain kita ng punyal na nagbabaga, na may 8 pulgadang haba, tas sa lungs mo ipapatama nang maging ganap kang sunog baga. Kasi nung napanood ko sa YouTube, yung face to face nyo, bigla akong napahinto. Hindi pala to talaga tipsy, aking napagtanto. Kasi nung uminom ka ng vegetable juice at apple cider vinegar, biglang naduwal ka. Kaya paano ka lalaklak ng gin kung sa suka taob ka? Kaya sa akin walang dating kung nagpapanggap lang na laseng itong nakaharang sa daan ko. Kasi bago pa ako naging notorious, marami ng tipsy ang tinaob ko. Kaya Icarus, pasensya na. Sa ahon po, hindi mo na ito makakalaban pa. Maganap ka na lang ng iba. Dahil sa universikulo, pumasok ka parang sa kumono'y tumapak ka, hindi ka na makakaahon pa. Okay, so yung choke niya, malaking hatak yun. Pinaka, ano yun? Ayun, malaking hatak yung joke ni, ano doon, ni Notorious. Kasi nagmatter eh. Kasi hindi siya nakabawi. Tapos yung mga, yung after niya mag-choke, nakapag-spit naman siya. Pero yun nga, hindi siya nakabawi at hindi na naging effective yung mga angulo na baon niya laban kay Tipsy D. So, yun. Can't decide pa kung 7 or 6 sa round 3 ni Notorious. Pero kay Tipsy D, perfect yun. 30 points. Sobrang lakas nun. Hindi ko kasi in-expect na ganito kalakas yung Tipsy D 11 years ago. No? Hindi ko in-expect. No? Yung Notorious naman, 7-7. Sige. Dahil nag-choke at hindi na naging effective yung mga bara niya after niya mag-choke, bigyan natin ng 6 points si Notorious. So 7-7, 14 plus 6, 20, 29-20, 30-20 by 10 points Tipsy D all 3 rounds. Malinaw, klaro. In terms of performance, haymakers, punches, pagiging well-rounded, nakuha lahat ni Tipsy D yun. Flip top universikulo ang laban, Tipsy D versus Notorious. Ang boto, 5-0 para kay Tipsy D. Yun, 5-0, malinaw, klaro, convincing. All 3 rounds, Tipsy D, malakas. At saka sa round, kasi na-choke si Notorious na matagal. Kaya Tipsy D. Tipsy D, ayaw ka magbigay ng mga paliwanag. Tipsy D, kitang-kita naman sa laban. So binasi ko lang sa consistency kasi halos pareho sila ng style. So round 1 binigay ko kay Notorious. Para sa akin, mas malakas yung lines niya, pati angle niya. Pero round 2 o 3 talaga, mas consistent. Mas pinaglaro ni Tipsy D yung mga angles niya. Pero sayang si Notorious, kung di lang siya nagsabot, kung tuloy-tuloy talaga. So pwedeng makuha pa din. Pero wala, round 2 Tipsy D, round 1 Notorious. So para sa akin si Tipsy D. Okay. Attack Dempsey, the farm batch 1 TLC. Binigay ko kay Tipsy D. Sa content, halos pantay lang sila. Pero si
Notorious, mas malakas sa projection at stage presence. Pero si Tipsy D, sabi nga ni Plasma, mas consistent, maganda yung flow, tsaka mas structured at mas cleaner yung pag-deliver niya. So, Tipsy D. Nothing else about ako, Tipsy D, yung third round yung pinaka nag-decide sa lahat. Parang yung first 2 rounds pantay lang sila pareho. Pero yung round 3, yung stumble, pati yung stumble ni Notorious nagkuha sa kanya. Tapos yung execution ni Tipsy D, pati mga iba-iba niya mga lyrics, pati jokes na pinagsama, yun yung nagpapanalo. So, ayun, klaro naman, binigay nila yung battle kay Tipsy D. Malinaw nun si Daddy Jody nga, hindi na masyado nag-explain eh. Diba? Kasi klaro naman talaga na all 3 rounds nakuha talaga ni Tipsy D. So, ayun, no? Shoutout kay Joe Benson Dallas. Thank you. At sana, mapanood mo to. Thank you kasi syempre, kung hindi mo na-request to, hindi ko makapanood yung ganitong klaseng battle at hindi ko malalaman na ganito kalakas yung Tipsy D way back 2012. So, thank you. And shoutout ulit kay Joe Benson Dallas. So, yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.